Hello everyone. Welcome back. Okay guys. Wala tayong magawa ngayon, no? So mayroon lang akong ipapakita sa inyo sa oscilloscope and also sa signal generator natin. Parang katuwaan lang, no? Ano pwede natin gawin sa oscilloscope natin at saka sa signal generator. Okay? Alright? Just for fun. But ito is actually, based on my research, is they call this as Lissajous curve, no? As in Lissajous, what is the spelling of that Lissajous curve? Is Lissajous curve. So the way they pronounce is Lissajous curve. Okay. So this is a combination of the XY display, X and Y channel, and our source is of course our signal generator. So we have to use the two channel, the XY channel 1, channel 2 also, and our generator is also, we use the two channels. So what is that Lissajous curve? So again, itong lahat ng video ko guys, I'd like always to remind you or to tell you that this is just for beginners, no? Sa mga ano lang, yung mga gusto lang matuto sa electronics, beginner. Again, I'm not like considered as expert, no? Also, I'm a beginner. So yung mga master, hindi na kayo kasali dito, for beginners only, kasi mga basic lang ito guys, no? Mga basic lang. Alright, let's start. Yung wait, kung nasuot yung gloves ko guys, kasi ayoko makita sa video yung mga dumi ko sa koko, no? Dapat naka-gloves tayo para hindi tayo makuryente. Kasi mahirap na. Takot tayo sa kuryente guys, sa kuryente. Pogi pa naman tayo. Mahirap na makuryente tayo. Okay. So let's start guys. So we'll first, eto, sinit up ko na yung signal gen natin sa both channels are already set up to 20 kilohertz, no? So channel 1 is a channel 1, or the, yes, channel 1, yellow, channel 1 is yellow display, yellow curve or yellow signal, whatever. So 20 kilohertz. So pwede man natin yan, let's say channel 1, let's say gawin natin mga 30 kilohertz kaya. Okay, 30 kilohertz.
Mga 25 lang. 25 kilohertz. Alright. Then also, para maiba lang yung display. For channel 2, also same. Frequency, this is same. 25 kilohertz. Okay. Then yung pace nila is 0 degrees pace, no? So let's say ang channel 1 natin is say mga 30 degrees out of pace sa channel 2. Pace, let's say mga 30 degrees out of pace. Kasi kanina is they are in pace, no? Okay, 30 degrees out of pace, channel 1 from channel 2. Okay. So, look at the display here. That's our setup sa signal gen natin. So, look at the display here. So, that's the display. For channel 1 is 25 kilohertz. Channel 2 is 25 kilohertz as well. And channel 1 is 30 degrees out of phase. Adjust natin yan, nakita nyo. Yan, so that's 30 degrees out of phase. Then let's go to dito sa oscilloscope natin. Punta tayo dito sa horizontal menu. Okay, horizontal menu. Then normally ang default nitong mode naka YT mode siya, or this is the voltage and time flat, no? Again, this is a normal display, that voltage and time. Okay, so this is the voltage and this is the time. The y-axis, the y-axis is the voltage and the x-axis is the time. All right. So we'll since naka YT mode siya, no? Okay, we'll change that to, nakita nyo ba? Zoom in natin. Zoom in. Okay, normally naka YT mode siya, or that's voltage and time mode. So okay, click tayo dito sa horizontal menu. Then F1, change tayo ng mode to XY. Nakita nyo yung display, guys, no? Naging circle, not circle, that oblong, no? Naging oblong yung display natin. So naging parang isa na lang, isang channel na lang yung display, but actually they are still 2 channels, pero parang nag-ano na sila, yun, nag-merge na sila yung X and Y. Okay, so this is X and Y. XY mode is like voltage flat, no? Or mode. XY mode is voltage display or curve, no?
Sa YT kanina is Y and time is the voltage and time. So this is voltage display sa pag naka XY. Yung XY mode, yan rin yung nagamit natin kung gamitin natin yung oscilloscope natin sa project natin na voltage, voltage na transistor curve tracer. Nakita nyo yung project natin na transistor curve tracer. Saan yan? Ayan. Okay. Yan yung transistor curve tracer natin. So, siguro magbibideo rin tayo. Inaayos-ayos ko pa yung mga connection kasi, no? Okay, we back here sa Lissajous curve. Or, yes, Lissajous curve. Okay. This is just for fun. Pero, based on my research, may use itong Lissajous curve. No? Bakit ito na actually this is like discovered based on my research, discovered in 18 ano pa, like 18th century. I don't know what exact, no? So anyway, we're back here. And also, accordingly, the purpose of Lissajous curve is because this is comparing two curves, no? Between comparing two frequencies. So, because these two frequencies, right? Like, see, that's channel 1, channel 2. So that's two frequencies, same 25 kilohertz, 30 degrees out of phase, no? Yung channel 1 from channel 2. So that's why pag binalik natin doon sa kanina sa mode, pag YT mode natin siya, yan. Okay, now subukan nating yan muna ang display natin, naka YT mode. Subukan nating ibahin yung frequency ng channel 2, for example. They are both now 25 kilohertz. So let's say ang channel 2 taasan natin ng konti. Okay? Increase natin konti ang frequency ng channel 2. Frequency channel 2. Okay, frequency, let's say 25,000 25,001 or 25.1.001 rather kilohertz, 25.001 kilohertz. So see, look at that. Channel 2 now is rolling, and channel 1 is fixed display in a fixed, not moving. So
Kung ibalik natin doon kanina sa horizontal menu, then sa mode nya, display mode nya, let's say punta tayo sa XY. So that would be the result na sa XY mode. Pag sa YT mode, okay, so that's the display. That's the normal mode, normal display. Pag sa XY mode, yan. Okay. Tingnan natin pag sa roll what will happen. Ayan. What will happen? Tapos laki masyado ng display, naka-zoom in, di ba? I-zoom out natin. I-zoom out natin konti, palitan natin konti. Ayan na. Palitan natin yung channel 1. Taasan natin ng okay. So that's the display of roll mode, but that's not our that's not what we want to have, no? We have to go back to menu, horizontal menu, then F1, then balik tayo sa XY mode. Yun ang gusto natin makita. Okay. Okay na guys, no? Yan na guys ang output natin sa sinasabi nating Lisa Ju curve. So ang setting natin sa signal generator natin is channel 1 is 25 kilohertz, channel 2 is 25.001 kilohertz. So yan yung display natin sa that's XY mode. Okay, so kung bababaan pa natin yung mabilis yung ano, no, mabilis yung movement, no, ng display natin. So pero kung babaan pa natin yung channel 2 frequency, pataasan natin konti yung channel 2. Pataasan natin konti. Ay konti lang pala yung itaas natin. I mean pababaan natin yung yung increase, no, ng channel 2. Konti lang yung dagdag natin, hindi lang yung din dito sa ano sa 1000 na ano na
na value. Dito tayo sa ano lang, sa decimal value magdagdag, no? See? Para nakita niyo dito tayo magdagdag, let's say 1 2 3. Tingnan niyo yung display natin dito, guys. Yan, decimal lang yung increase natin, yan. So, dahan-dahan kong dagdagan pa yung in decimal lang yung pag-increase natin. Pag-increment natin sa channel 2 frequency. So, yan, medyo bumibilis din siya konti, yan. 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 So, makontrol natin kung gaano ka bilis yung movement ng display natin. So, actually, yan. Increase pa natin na nasa 25,000.1. Ilagay natin sa mga 25,000.2. Yan, 0.2. Okay. 25,000.2 hertz, or that is 25.2 kilohertz, right? 25.2 kilohertz. That's 25,000.2 hertz. Okay? So, that's the movement. What if dito tayo again? Taasan natin yung dito tayo. Like 1 lang idagdag natin dito sa 1,000 na value. Ayan, nakita nyo? Bilis ng movement niya, di ba? So, pag ibalik natin yan uli sa YT mode ng display natin sa voltage and time display, F1, YT. Yan yung display. Hindi natin sobrang ang layo ng difference ng wave ng channel 1 kumpara sa channel 2. Okay? Although parang kunti lang yung difference ng numbers nila, like 25,000 kilohertz. Yung channel 2, yung blue is 25,001.2 hertz, or that is 25 mahirap basahin to sa kilohertz, no? Pero sa hertz it's 25,001.2 hertz. Kasi pa i-kilohertz natin yan, that's move 3 decimal places to left, that's 1, 2, 3. Magiging ano na siya, 25.0012 kilohertz. Okay? So, napakaliit lang ng difference ng number nila, pero kung titingnan mo dito sa display, napakalayo ng wave ng channel 1. Yan, nakita nyo. Hindi nyo makita yung wave niya, no? Kasi parang nag-i-straight siya ganyan. Dahil ang layo na ng difference niya kumpara sa channel 2. Okay? So, pero kung ibaba natin yung frequency natin sa ang channel 1 natin, ibaba natin channel 1, ibaba natin ang frequency niya, let's see, ibaba natin sa
1. Okay. So, 15. Gawin natin 10. Okay. So, pero hindi pa masyado ma-adapt ng oscilloscope natin yung changes natin sa frequency dito sa signal dyan natin, no? Parang nahirapan yung oscilloscope natin para i-change yung display niya from higher frequency to lower frequency. Okay? Balik natin siya sa 25,000 Hertz or 25 kilohertz. Okay. Then, ibalik natin siya sa XY mode. Parang nag-skip yan. So, yan. Nakita nyo. Naka-XY mode na siya pero hindi niya mabalik sa dati niyang display na round display, right? So, meaning hindi ma-adapt ng oscillator right away yung changes sa frequency ng signal generator. Ayun, iba yung display niya, no? So, subukan natin siya ibalik sa default. Okay, sa default. Yan, sa default na yan, guys. Default setup na yan. Sa default settings rather. Reduce natin yung secant perturbation display or settings. Etong parang zoom in, zoom out natin. Ito. So, i-zoom out natin siya para lumaki ang display. Yan. Yan. Then, itaas natin tong i-atras natin konti. Itaas natin. Itaas natin konti ang channel 2. Then ibaba natin yung channel 1 para malapit na sila magkatapat, magkapantay. Nasa almost sa center. Yan. So, yan yung display ng yan yung display ng 25,000 Hertz na channel 1 and
25,001.2 hertz, or that is 25.0012 kilohertz na channel 2. Then channel 1 is 30 degrees out of phase sa channel 2, no? Nasa phase 30 degrees out of phase, no? So yan yung display. And again, para bumalik yung display na yung gusto natin kanina na display na Lisa Ducorb, no? Puntahan natin doon, balik sa menu, horizontal menu. Then F1, then XY. Yan na guys, yan na. Then again, kung gusto nating pabagalan yung movement ng display natin, babaan lang natin yung difference ng frequency nila between channel 1 and channel 2. Dito tayo sa channel 2 nagbabari ng nagdadagdag ng frequency. So channel 2, then ibalik natin to sa 0. Then dito lang tayo mag-adjust sa decimal value. Yan. Ito, gawin natin yung idandahan natin i-increase yan. What will be the effect? Yan. So, yan. Makontrol natin, no? Okay. Gusto nating pahinaan. Baba natin konti yung frequency ng channel 2. Slowly, slowly. Yan. Yan. So, pero kung based on my research, no? Kung mayroong itong kaya ng signal gen natin na mag-create ng harmonics, mas maganda pa ang magiging display natin dyan. Sa yan, sa ganong display ngayon. Compared sa ngayon na display, no? Na walang harmonics frequency. Pag may harmonics frequency tayo na ma-merge sa display na yan, sa frequency na yan, sa normal frequency na channel 2, channel 1 natin, sa main frequencies natin na channel 1 at channel 2. Pag may harmonics tayo na ma-include dyan, is mas maganda ang magiging outcome nyan, no? Hindi lang ganyan. Okay. So, yan. Pwede natin na yan. So, isinter natin siya. Ayan. Okay. So, that's the Lisa Ducorb, and the purpose based on my research, although parang for fun, no? Pero may purpose yan na comparing two frequencies, no? And want to come out with a signal, no? That would benefit to your design. So that's the purpose. Kaya halimbawa sa mga RF mixer, no, ng mga receiver or transmitter, no, combining different frequencies,
Okay? And what would be the result? You can come out with your desired output of combining different frequencies. Alright, so yun lang guys, for beginners only. Again, for beginners only. So that's it for now, and ingat and bye.